Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lucy's POV. Di na nga ako umalis pa sa tabi ni Corton hanggang sa dumating na mga pagkain in-order ko. Ayos lang din sa akin dahil pagkain lang naman ang habol ko, kaya kami nandito sa restaurant at wala nang iba. Kaya mo bang ubusin yan? Narinig ko pang tanong niya sa akin. Maraming pagkain na nasa harapan ko pero mukhang wala siyang balak na kumain. Nakasandal kasi siya sa kanyang upuan habang nakahalukip-kip at di niya inaalis ang pagkakatitig niya sa aking mukha. Ang mga tauhang kasama namin nag-uumpis na rin kumain. Talagang dinamihan ko ang in-order ko para sa kanila dahil sa laki ng mga pangangatawan nila. Alam kong mas malakas silang kumain kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Para sa ating dalawa lahat ng to, bakit ayaw mo bang kumain? Tanong ko sa kanya habang nilalagay ko sa kanyang harapan ang isang pinggang naglalaman ng pagkain. Umismid lang to habang nililibot ang tingin sa paligid. Di ako kumakain ng mga ganyang klaseng pagkain. Pinagbigyan lang kita kaya ako nandito kaya bilisan mong kumain dahil aalis na tayo kaagad. Sagot nito sa akin sa naiinip niyang boses. Tigil ko naman ang sarili kong mapaismid. Baka biglang tupakin at magayang umalis na eh. Gusto ko pa namang enjoy mga pagkain nasa harapan ko. Tsaka anong sabi niya? Di siya kumakain ng mga gantong klaseng pagkain. Bakit? Saang planeta ba siya galing? Sikat kaya ang fast food chain na to tapos tatanggihan niya ang mga siniserve ng mga pagkain? Kahit naman siguro mga nakakaangat sa lipunan, alam ang pagkain to eh. Bakit siya ayaw niya? Ay, arte talaga. Ayaw niyo po? Bahala kayo. Kapag magutom kayo, wag niyo akong sisisihin ha. Basta niyaya ko kayong kumain. Kunwari baliwalang sagot ko sa kanya at tinoon ko ang buong atensyon sa mga pagkain nasa harapan ko. Sa dami ng pagkain na order ko, alam ko rin sa sarili ko. Di ko kayang ubusin ng mga ito. Ganun pa man, susubukan kong tikman ang lahat. Once in a blue moon lang ako nakakatikim ng mga ganitong klaseng pagkain kahit susulitin ko na talaga. At kapag may sobra, iti-take out ko na lamang. Masaya sana kung kasama ko ang best friend kong si Sarah. Since wala siya, pipilitin ko na lang i-enjoy ang mga grasyang nasa harapan ko. Dahil sa gutom, kaagad kong nilantakan ng mga pagkain nasa harapan ko. Saglit kong winaglit sa isipan ko nakaharap ko lang ang napakasungit na lalaki sa balat ng lupa. Ayoko na din siyang tingnan dahil baka mawalan ako ng gana. Nakasimakot kasi siya nung last ko siyang tinitigan eh. Baka gutom na. At di yan lang caring kumain ng pagkain kinakain ko ngayon. Give me that burger. Natigil ako sa pagnguya at nang bigla ito nagsalita. Wala sa sariling napatingin ako sa kanya at di nakaligtas sa paningin ko ang matiim na pagtitig niya sa akin. Bigla tuloy ako nakaramdam ng pagkaasiwa. Siguro iniisip niya masiba ako. Sa bagay, nakailang fried chicken na ba ako? Pang-apat na itong hawak-hawak ko eh. Burger, kakain po kayo? Tanong ko sa kanya sabay inom ng Coke float dahil feeling ko ay may biglang bumara sa aking lalamunan. Bigla ko kasing naramdaman na malakas na pagkabog ng dibdib ko dahil sa mga titig niya. Yes, mukhang sarap na sarap ka sa kinakain mo kaya pahingi ako ng burger. Sagot nito. Kaagad naman akong umiling. Nag-iisang burger lang yan at baan ko yan mamaya? Kung sinabi mo sana sa akin kanina na gusto mo pala, hindi ko sana binigay lahat sa mga tauhan mo. Mag-fried chicken at rice ka na lang para mabusog ka. Sagot ko sa kanya sabay turo ng isang pinggan ng pagkain na nasa harapan niya. Naglalaman niyo ng fried chicken at rice kaya naman, padabog niyang dinampot ang kutsara at ang tinidor. Shit! Spoon and fork! Wala bang mas matibay dito? Inis na inis itong bigkas ng bigla na bali ang fork nang itusok yon sa fried chicken. Di ko tuloy maiwasan na mapangiwi dahil sa narinig kong lumabas na kataga sa bibig niya. Nagmumura siya sa mga simpleng bagay? Kamayin mo kasi. Plastic yan kaya't mapuputol talaga yan. Sagot ko sa kanya sabay ng pagtaas ko nang hawak kong fried chicken at diretsong sinubo sa bibig ko. Wala lang. Gusto ko lang i-demo sa kanya kung paano kumain ng fried chicken na nakakamay. Paano ba kasi kumakain ng mga mayayaman? Sa bagay, never ko pa palang nakita kung paano kumakain ng isang Corton Montenegro. Baka sosyal at puro steak ang kinakain niya. Akin na lang kasi ang lintik na burger na yan. Bibiran kita ng 2 dosena mamaya para i-take out mo. Yamot na nitong wika sa akin. Di ko maiwasan na mapangiwi.
Mukhang inis na siya kaya naman wala akong choice kundi abot na lang sa kanya ang nag-iisang burger. Baka ito pa maging dahilan ng pag-aaway namin. Sige na nga, siguraduhin mong papalitan mo yan ha? Nakalabi kong sagot sa kanya bago ko maling itinoon ang buong atensyon ko sa pagkain. Wala na ako narinig pang salita mula sa kanya, kaya naman hinayaan ko na lang. Yun nga lang nung akmang kukunin ko ng Coke float ko, wala na yun sa dati niyang pwesto bagkos, hawak-hawak na yun ni Carton at iniinom niya na. Di ko maiwasang mapatanga dahil sa ginawa niya. What? Naiinis pa niyang tanong sa akin. Naiinis ko rin tong tinitigan. Bakit mo iniinom ang Coke float ko? Kala ko ba ayaw mo? Naiinis kong tanong sa kanya. Di mo naman kasi sinabing masarap pala eh. Bagay sa burger kaya akin na lang? Bali wala nitong sagot. Di ko alam kung iniinis niya lang ako pero parang ganoon na nga. Nabitin ako sa Coke float ko dahil inubos niya na. Wala man lang akong nakitang pag-aalinlangan sa kanya habang iniinom niya ang Coke float ko gayong nainuman ko na yon. Dito ka lang, ibibili kita ng pang take out mo. Narinig ko pang bigkas nito sabay tayo. Nasundan ko na lang siya ng tingin habang naglalakad siya papuntang counter. Di rin nakaligtas sa paningin ko ang kilig na pinapakita ng ilang mga kababaihan habang nakasunod din kay Carton ang kanilang tingin. Halatang nagkakrush sila sa masungit kong hilaw na asawa. Hilaw daw dahil sa papel lang kami kasal at di kami magiging mag-asawa sa tunay na buhay. Di ko inalis ang tingin ko kay Carton habang umu-order to ng pagkain. Tindig niya lang nangingibabaw na siya sa karamihan. Hindi ko tuloy malaman kung naka-jackpot ba ako sa kanya or hindi. Mabait naman pala at siya pa talaga ang umorder ng pagkain na gusto kong baunin sa biyahe namin. Habang nasa harap na siya ng cashier napansin ko na may sinabi siya sa cashier at itinuro pa ako. Di ko tuloy maiwasan na mapakunot ang noo. Baka kaya may paturo-turo pa siya. Tatayo na nga sana ako para lapitan siya dahil sa curiosity nang napansin ko na naglakad na ito pabalik sa akin. Mukhang tapos na siyang umorder. Seryosong mukha nito hanggang sa nakalapit na siya sa akin. Done? Tanong ko sa kanya. Ginaya ko ang tono ng boses niya nung tinanong niya rin ako kanina pagkatapos kong umorder. 30 minutes. Sagot nito sabay dampi ng palad niya sa ibabaw ng bibig ko. Para naman ako naging tuod sa ginawa niya. Sobrang nashock ako dahil sa simpleng pagdampi ng palad niya sa balat ko. Feeling ko, libo-libong boltahe ng kuryente ang kumalat sa buo kong pagkatao. Ang dungis mo na, misis. Wika pa nito sa akin gamit ang seryoso niyang boses. Hindi ko tuloy malaman kung kikiligin ba ako or hindi sa sinabi niya. Misis daw. Misis niya ako at siya naman mister ko. Gosh! Di ko tuloy malaman anong aking ire-react. Para kasing may narinig na ako mga anghel na nagsisipag-awitan sa pagitan naming dalawa eh. Feeling ko walang ibang tao sa paligid namin kundi kaming dalawa lang. Simpleng salita mula sa kanya. Kilig to the bones naman ang hatid sa akin. Parang gusto ko tuloy questionin ng sarili ko kung nagka-crush na ba ako sa kanya. First time ko makaramdam ng ganito sa isang lalaki at kay Carton pa talaga. Hey, hindi ka na nakaimik dyan. Bakit ganyan ka makatingin? Nagkakagusto ka na ba sa akin? Tanong nito na nagpapukaw sa nanaginip kong diva. Ilang beses ba akong napakurap at hilaw ng ngumiti? Ha? Wala. Ano nga ulit sabi mo? Taranta kong sagot sa kanya. Nakakahiya. Ilang minuto na ba akong natulala sa harapan niya? Kagad tuloy ako napaiwas ng tingin sa kanya dahil sa kakaibang titig niya sa akin. Di ko talaga kayo makipagtitigan sa kanya dahil para akong hinihigop. Para yung magnet na hindi ko mawaring binabasa yata pati buo kong pagkatao. Basta, kakaibang feelings na ngayon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko. Sabi ko, ang dungis mo na. Para kang bata kung kumain. May nagkalat na pagkain sa bibig mo kanina kaya ako pinunasan. Sige na, kain ka pa ng gusto mo pa dahil aalis na rin tayo maya-maya. Sagot nito sa akin. Di ko naman maiwasang mapasimangot para mapagtakpan ng pagkapahiya ko. Siyempre, anong oras na? Di pa ako nakakaligo eh. Sagot ko sa kanya habang nakayuko. Pasimple ko pang pinunasan ng bibig ko gamit ang tissue paper. Isang mahinang pagtawang narinig ko sa kanya kaya naman nag-angat ako ng tingin at direktang tumitig sa kanya. Nakasandal na naman to sa upuan habang titig na titig sa akin at may naglalarong ngiti sa labi niya. Parang gusto ko tuloy siyang batuhin ng fried chicken. Ano bang nangyayari sa taong to? Ba't parang bigla may kakaibang pag-uugali siyang gustong ipakita sa akin?
Medyo matagal pang biyahe ang bubunuin natin. Huwag ka mag-alala kahit madungis ka na. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Wika nito habang may ngiting nakaguhit sa kanyang labi. Di ko tuloy malaman ang isasagot ko. Ano ba siya? Bakit kaya napaka-cheesy niya ngayon? Di ko tuloy malaman kung swerte ba ako dahil napukaw ko ang atensyon ng isang Corton, Montalibano or hindi. Playboy siya at mapaglaro. Baka mamaya namalayan ko na lamang ako na palang nilalaro niya sa ibabaw ng kama. Sa isipin yon parang gusto ko tuloy batukan ang sarili ko. Kung ano-ano na ang naiisip ko eh. Para akong tanga. Hays, erase. Malabo tong naiisip ko. Hindi ako worth it sa atensyon at affection ng isang Corton Montalibano. Bored lang siya kaya ako ang pinagdidiskitahan niya. Tapos ka na bang kumain? Kung tapos na, sa kotse na lang natin hintayin ang take-out mo. Kanina pa ako naiinis sa lugar na to. Wika nito sa akin at mabilis nang tumayo. Naramdaman ko pa ang pagkakahawak nito sa kamay ko para siguro alalayan niya rin akong makatayo pero agad akong umiling tanda ng pagtanggi. Teka lang, ngayon na kaagad? Ililigpit ko pa tong sobrang food. Sayang naman kung iwan lang natin. Sagot ko sa kanya. Marami pang pagkain sa mesa namin na hindi pa nagagalaw at nanghihinayang ko kung iiwan namin. Hayaan mo na yan. Bibili kita ng baon mo at sobra pa sa iyon hanggang makarating tayo ng Maynila. Let's go! Wika nito sa akin at halos buhati na ako. Masunod lang ang gusto niya. Heist, di ko talaga siya maintindihan. Padalos-dalos sa mga desisyon niya. Kung kanina pa sinabi na sa kotse na kami maghihintay, naligpit ko na sana iba pang pagkain na hindi pa nagagalaw. Sayang yun ha. Wala na ako nagawa pa kundi magpatianod na lamang. Nagsipagtayuan na rin ng mga tauhan niya na mapansin na paalis na rin kami. Lahat yata ng customers dito sa restaurant sa amin na nakatingin. Magkahalong reaksyon na nakikita ko sa kanila. Yung iba gulat na gulat dahil baka iniisip nila na VIP persons kami. Ang dami mga bodyguards eh. Baka bigla nilang isipin na anak kami ng isang mayamang negosyante or politiko. Ganito palang feelings kapag may kasama kang sangkatutak na mga bodyguards. Lalong-lalo na't nasa tabi ko lang din ng isang kagaya ni Corton. Artistahin na at feeling ko mayaman talaga siya. Kaya niya kasing mag-hire ng sangkatutak na mga tauhan. Ano kaya negosyo niya sa Maynila? Sa kakalipad na isipan ko, hindi ko na namalayan pa. Nakarating na pala kami ng parking area. Kaagad na ako nitong pinapasok sa loob ng kotse na para bang ingat siya na may ibang taong makakakita sa akin. Feeling ko tuloy, ang pangit-pangit ko na at di niya ako kayang pagmalaki sa iba. Nakasama niya ako. Heist, hirap ispilingin ng mga kagaya ni Corton. Kaagad na rin naman siyang sumakay ng kotse na mapansing maayos na ako nakaupo. Katulad kanina, magkatabi pa rin kami dito sa likarang bahagi. Mga ilang oras pa bago tayo makarating ng Maynila. Di ko na maiwasang tanong sa kanya. Nakakabagot din pala ang ganito. Sa bagay, first time kong bumiyahe ng matagal kaya't alam ko, maboboard talaga ako nito. 6 hours pa. Sagot nito sa akin. Wala sa sariling napaharap ako sa kanya. 6 hours? Ang tagal pa. 6 hours tas wala kang gagawin kundi maupo lang? Ay, ang saklap. Sagot ko sabay sandal sa malambot na upuan. Maglibang ka na lang. Mag-cellphone ka. Or kung di kaya matulog ka. May daraanan tayo kaya baka gabi na tayo makakarating ng Maynila. Baliwalang sagot nito sa akin. Wala akong choice kundi tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang tagal pa pala. Ibig sabihin matagal ko pa siyang makakasama dito sa loob ng kotse. Nag-aano na tuloy ako. Baka kasi mahawa ako sa kasungitan niya eh. Pairam ng cellphone. Di ko maiwasang sagot sa kanya. Gulat tong napatitig sa akin. Wala akong cellphone kaya pahiramin mo ako. Giit ko sa kanya. Kunot no akong tinitigan. Wala kang cellphone? Sang planeta ka ba galing at bakit ikaw lang yata ang taong nakilala ko na walang cellphone? Tanong nito. Di ko naman maiwasan na mapasimangot. Dalawa lang naman sanang pagpipilian niya. Papahiramin niya lang ako ng cellphone niya or hindi. Pero ang dami pang sinabi. Kasalanan ko ba kung lumaki ako mahirap at walang kakayahan si Nanay Matilding ibili ako ng cellphone? Nakakagamit lang ako noon kapag pinapahiram ako ni Sarah. May social media account ako pero bihira ko lang mabuksan dahil wala nga akong sariling cellphone. Here! Sagot nito sa akin, sabay abot sa akin ang cellphone niya. Di ko tuloy maiwasan na mapangiti dahil sa tuwa. Excited kong iniabot sa kanya ang kanyang cellphone, sinipat ng tingin. Mabait naman pala eh. Nagpapahiram siya ng personal na gamit niya. Tsaka ang ganda pala ng cellphone niya eh, halatang mamahalin.
Thank you. Ang bait mo talaga. Ngiti-ngiti kong sagot sa kanya. Di na to sumagot pa bagkos. Sumandal na lang to at pinikit ang mga mata. Parang ayaw niya ako makausap kaya hinayaan ko na lang. Wala siyang FB app kahit nag-download pa ako. Sigurado ako na wala siyang social media account, liban yata sa Twitter. Boring ang cellphone niya dahil halos walang naka-download na mga app. May YouTube naman pero mas interesado ako sa FB. Mabilis lang ginawa kong pagda-download dahil malakas yata ang internet niya. Kagad ako nag-login dahil memorize ko naman ang user ID ko at saka password. Di ko maiwasang mapangiti nang kaagad may nag-pop up na message na galing sa best friend ko na si Sarah. May offline message to at tinatanong niya kung kamusta na raw ba ako. Nag-aalala daw siya sa kalagayan ko kaya kaagad ko tong nireply na ayos lang ako. Di na siya sumagot kasi hindi na siya online kaya't ang ginawa ko nag-selfie ako at nagpalit ng profile picture. Dahil nasa cellphone niya ang buo kong atensyon hindi ko na namalayan pa ang dahan-dahang pag-usad ng sasakyan namin. Di na rin naman ako inistorbo pa ni Corton. Mukhang natutulog na siya dahil nakapikit ang kanyang mga mata kapag napapatingin ako sa kanya. Tutok ang mga mata ko sa cellphone niya na makaramdam ako ng pagkaantok. Nakakapagod din pala. Tsaka sumasakit ang ulo ko kaya't nagpa siya akong sumandal muna ng upuan at pumikit. Ilang saglit din akong nanatili sa ganong posisyon hanggang sa hindi ko namalayan nakatulog na pala ako. Muli ako nagising na sa loob pa rin ako ng sasakyan. Yun nga lang nakahinto na kami kaya't kagad akong napaupo ng tuwid, tumingin sa labas ng bintana. Nakahinto na talaga kami at nandito kami sa isang malawak na bakuran. Yes, malawak na bakuran dahil mula sa kinaupuan ko, napansin ko ang isang malaking bahay. Napapaligiran niyo ng maliwanag na ilaw kaya sobrang ganda niyang tignan kahit gabi na. Sa wakas, nagising ka rin. Di ko maiwasang mapaigtad na marinig kong boses ni Corton. Nasa tabi ko pa rin siya at kahit madilim dito sa loob ng kotse, alam ko nakatitig siya sa akin. Nasaan na tayo? Tanong ko. House. Sagot nito sabay bukas sa pintuan ng kotse. Nakaandar pa rin ang makina ng sasakyan kaya hindi mainit dito sa loob. Di ko tuloy malaman kung ilang oras na ako nakatulog. Bumaba ka na dyan para makapagpahinga ka ng maayos? Muling wika nito sa akin. Nakabukas din ang pintuan sa gawi ko kaya kaagad din akong bumaba. Nasaan na yung mga takeout food natin? Tanong ko sa kanya. Natigilan to at tulalang tumitig sa akin. Sa bagay, sino ba namang hindi magugulat kayong kagigising ko lang yung takeout food kaagad ang hinahanap ko? Kinain na ng mga tauhan ko. Di na raw kasi masarap pag malamig na kaya pinaubos ko sa kanila. Bale walang sagot nito at nagpatiunan na naglakad. Kaagad ako napasunod sa kanya. Ano nga yung kakainin ko? Ayos lang naman kahit malamig na. Bakit kasi hindi mo ako ginising? Parang bata na reklamo ko sa kanya. Nakakagutom kaya ang biyahe namin, tapos pinamigay niya lang pagkain ko? Nakakainis naman tong si Corton. Sa kadadaldal ko, hindi pala napansin na huminto to sa paglalakad at bigla humarap sa akin. Huli na mapansin ko yon kaya nabangga ako sa kanya at kung di niya ako nahawakan sa bewang, baka bumagsak pa ako sa sahig. Hey, careful missis. Narinig ko pang bigkas nito gamit na naman ang kanyang paos na boses. Para namang napapasok kong biglang lumayo sa kanya. Bakit ba kasi bigla ka nilang huminto sa paglalakad? Buti nilang di ako natumba kung hindi. Kasalanan mo talaga. Parinisi ko sa kanya kahit ang totoo, gusto kong batukan ang sarili dahil sa katangahan ko. Tsaka ano ulit yung nahagip ng pandinig ko? Mrs. daw? Tinawag niya na naman akong Mrs. Shocks, nakakatakot. Baka kakatawag niyang misis sa akin, bigla na lang niya akong anakan. Ang tanong, kaya ko ba talagang makipagtsoktsakan sa kanya, magampanan lang ang pagiging misis ko sa kanya? Hindi ko sigurado kaya iisipin ko pa lang na gagawin niya sa akin ang ginawa niya sa mga babaeng nakaniig niya para na ako mamamatay sa takot. Sumunod ka sa akin. Kumain ka muna ng dinner bago ka magpahinga. Muling wika nito at mabilis akong tinalikuran. Wala naman akong choice kundi kaagad sumunod sa kanya. Kakain daw eh. At pag may ganyang usapan, sino ba naman ako para mag-inarte? Habang nakasunod ako kay Corton, hindi ko maiwasan na humanga sa mga nadaraanan namin. Sobrang lawak ng paligid. Kung maganda ang mansyon ng mga Montenegro, mas maganda yata ang bahay na to. Kay Corton kaya ito? Kung ganon ang yaman niya pala para magkaroon ng ganito kagarang bahay. Mga nakadisplay pa lang halatang mamahalin na. Tsaka ang hagdan, gosh, kumikinang na kulay ginto.
Bigla tuloy akong kinain ng curiosity at di ko na namalayan pa na napahinto na pala ako sa paglalakad. Amazed na amazed ako kakatitig sa hagdan at di ko nga namalayan pang huminto na rin pala sa paglalakad si Carton at tumitig sa akin. Lucy, ano na? Kakain ka ba or tatanga ka na lang dyan? Saglit pa ako napakura pa tumitig sa akin. Nang marinig ko ang boses nito, tulala lamang ako na patitig sa kanya bago nagsalita. Sigurado ka ba? Bahay mo to? Kung ganoon, gaano ka ba kayaman? Totoong ginto ba yung hagdan mo o pintura lang? Di ko maiwasan na tanong. Nagulat na lang ako dahil mabilis tong naglakad papalapit sa akin sabay pisil ng ilong ko. Gutom lang yan, misis. Halika na. Kung ano-ano ang nakikita mo eh. Ikain mo na muna yan para naman mahimasmasan ka. Sagot nito sa akin, kasabay ng paghawak niya sa kamay ko. Inila niya ako papalayo sa hagdan, kaya hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Di niya naman kasi sinagot ang tanong ko. Gutom daw, ayos pa naman ako. Di pa naman ako nakakaramdam ng gutom, pero kung sakaling may pagkain, kakain ako. Wala sa bokabularyo ko ang tumanggi sa grasya. Isa pa, palagay ng loob ko kay Carton. Kahapon ko lang siya nakakasama pero ang bilis na hulog ng loob ko sa kanya. Di naman pala siya ganun kasama, kagaya ng iniisip ko. Hindi rin siya nagagalit sa akin, kahit na sumagot-sagot ako sa kanya. Isa pa, nakita ko rin kung paano niya ako ipagtanggol sa mga kadugo niya. Ibig sabihin lang talaga nito, hindi ko siya dapat katakutan at parang gusto ko na siyang ituring bilang savior ko. Siya kaya ang gumawa ng paraan para masolusyonan lahat ng problema ko. Nang dahil sa kanya, nabigyan ko ng maayos na libing si Nanay Matilde. Naramdaman ko na lang pumasok kami sa isa pang pintuan. Pagkapasok ko pa lamang ay kaagad na sumalubong sa pang-amoy ko ang mabangong aroma na galing sa pagkain na nakahain sa mesa. Yes, yun talaga ang una kong napansin. Hindi ko nga halos narinig ang pagbati ng 3 kasambahay na nadatnan namin dito sa loob ng dining area. Tuluyan ang kinuha ng mga masasarap na pagkain na nakahain sa mesa ang buo kong atensyon. Wow, ang dami! Ang bango! Sambit ko. Isang mahinang pagtawa ang muli kong narinig kay Carton, kaya napatingala ako sa kanya. Laway mo, misis. Baka humalo sa pagkain. Nakakadiri pa naman yan. Kaninang umaga ka pa walang toothbrush. Bakas ang panunodyo sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Di ko naman maiwasan na muli nang mapasimangot. May mga bisita ka pa bang darating? Pwede bang mauna na akong kumain? Imbes na bigyang pansin ang pang-asar niya sa akin, pinalagpas ko na lamang muna. Baka biglang magbagong isip niya kapag papatulan ko pa siya eh. Baka mamaya hindi niya ako papakainin. Mukhang ang sasarap pa naman na nakahain at sayang naman kung di ko matitikman. Sure, pwede ka nang kumain. Pinenda ko talaga para sa iyo ang mga yan. Sige na, sit down at umpisahan mo na. Nakangiti nitong sagot. Akmang hihilahin ko na sana ang upuan nang mapansin ko ang papalapit na isang naka-uniform na babae. Kung di ako nagkakamali, isa na to sa mga kasambahay. Nakaka-amaze lang dahil naka-uniform siya. Pinaghila niya ako ng upuan, kaya hindi ko na maiwasan na mapangiti. Wow! Ang bait niya naman po. Hindi na sana kayo nag-abala pa? Sagot ko at kaagad na akong naupo. Naramdaman ko rin ang pag-upo ni Carton sa tabi ko. Anong gusto mong unahin? Tanong nito sa akin. Alin ba dyan ang masarap? Tanong ko. Siya pa mismo ang naglagay ng mga pagkain sa pinggan ko na siyang kaagad ko naman ay kinatuwa. Sabi ko na nga ba eh, mabait talaga si Carton. Naging magana tuloy ang mga sumunod na sandali sa akin. Siyempre hindi ako tumayo hanggat di ako nakakaramdam ng kabusugan. Katakawan na sa kong sa katakawan, pero masarap kumain pag may peace of mind. Manang, join na po kayo sa amin. Marami pang food, oh. Di ko maiwasang pagayaya sa 3 kasambahay na kanina ko pa napapansin na nakatayo lang sa isang sulok. Nakayuko lang sila at nang marinig nila ang pagayaya ko, nagkatinginan pang 3 at sabay-sabay na umiling. Nagtataka man, hindi na ako muling nagsalita pa. Para kasing natatakot sila eh. Baka naman nahihiya lang. Pagkatapos kumain, sabay na kami na umakyat ni Carton sa gintong hagdanan. Iniwan namin ang mga kasambahay na nagdiligpit sa mga pinagkainan namin.
Tutulong sana ako pero pagod na pala ako. Bukas na lang siguro. Dito ang kwarto mo. Doon naman ako sa kabila. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang katokin ako. Understand? Wika rito sa akin habang nakatayo kami sa isang nakasarang pintuan. Kaagad naman akong tumango. Simula ngayong araw, ito na ang kwarto ko. Wow, ang galing! Ibig sabihin, aampunin niyo na po talaga ako? Di ko maiwasang tanong. Kung dito ako titira, alam kong mag-e-enjoy ako. Sa laki ng bahay, marami akong maiikutan. Swerte pa rin talaga ako dahil sa kabila ng mga nangyari sa buhay ko, may tao pa rin na handang tumulong sa akin. Isipin mo na ang gusto mong isipin, pero wag mong iwawagdat sa isipan mo na asawa kita kaya ka nandito sa tabi ko. Sagot nito sa akin at mabilis akong tinalikuran. Nagtataka naman akong nasundan na lang siya ng tingin. Ano daw? Asawa? Oo nga pala. May pinirmahan pala ako marriage contract kaya mag-asawa nga pala kami. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ni Lucy sa piling ni Carton? Ang lalaki na kaya ang taong makakatulong sa kanya para mahanap ang tunay niyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.